dito na pala tayo sa step 2. Select the CFO service you need and then complete the initial registration. So dito na tayo sa complete the initial registration. So ito po yung list of primary requirements. So sa CFO, hindi lang po tayo basta lang mag-attend ng seminar. Meron din po sila doon mga requirements kailangan nating dalahin sa CFO kasi maghahanap po sila ng requirements. So for example, ito po yung primary requirements, itong barcoded confirmation form. Makukuha po natin ito after po natin mag-book ng appointment. And then original valid passport and additional 2 valid IDs. So kailangan dalahin niyo po yung original na passport nyo and magdala din po kayo ng extra na 2 valid ID. And kailangan din po ang original visa. So hindi po tayo pwedeng mag-book ng appointment na wala pa yung visa natin. So kailangan ma-receive po muna natin yung visa natin saka po tayo mag-book ng appointment sa CFO and mag-attend ng seminar kasi isa po yun sa requirements sa CFO. And confirmation of permanent residence for Canada bound only. And then petitioner's passport copy or 1 valid ID. So kailangan nyo din magdala ng valid ID ng petitioner nyo or ng sponsor nyo. And then PSA marriage certificate. Kapag kayo po ay married sa foreign national partner nyo, kailangan dalahin nyo po yung PSA marriage certificate kung sa Philippines po kayo kinasal. Pero kapag sa ibang bansa po kayo kinasal, kailangan nyo po ng report of marriage in PSA paper. Dapat yung report of marriage niyo po ay galing mismo sa PSA. Meaning, kapag kayo po ay kinasal sa ibang bansa, kailangan mag-file po muna kayo ng report of marriage doon sa country, sa Philippine Embassy po doon sa country kung saan kayo kinasal para makakuha po kayo ng PSA issued na report of marriage. So, ito po yung primary requirements sa CFO. So, makikita din po natin dito yung location ng CFO kapag sa Manila po kayo. And ito na nga yung initial na information na kailangan po nila. So, i-fill out lang po natin ito dito, lahat ng information na kailangan nila. And then, submit. Make sure na yung email address na ilalagay po natin dito ay valid. Kailangan nakakatanggap po kayo ng email kasi magsisend po sila ng confirmation sa email address nyo. So, kapag nasubmit na po natin dito, ito po yung makikita natin. Ito yung first na makikita nyo sa screen kapag nag-submit na po kayo dito sa initial registration. So, nakalagay dito, you have successfully completed the initial step. And then, to continue, kailangan yung i-check yung inbox. And i-click po natin itong link na marireceive po natin sa email. So, eto may click here po dito or itong link na nakalagay po sa email. So, better check nyo po talaga or dapat yung valid email address yung ilalagay po natin.